Naging mainit nga na kontrobersyal ang issue ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa dahil lumuta ang panibagong kontrobersya kaugnay sa kaligtasan ni pangalawang Pangulo Sara Duterte matapos ang isang insidente na nagdulot ng takot sa publiko. Ayon sa mga ulat, isang bayarang lesbo na sinasabing konektado kay House Speaker Tambalos Romualdez ang nagpakita ng kahinahinalang kilos nang biglang isinara ang pinto ng sasakyan na kinaroroonan pa ni Vice President Sara Duterte. Ang naturang insidente ay tinuturing na bahagi ng mas malalim na plano upang saktan o tanggalin sa eksena ang pangalawang Pangulo. Maraming haka-haka ang nasabing lesbo ay posibleng tumanggap ng direktang utos mula sa mataas na personalidad na may kaugnayan umano sa mga naunang ulat ng tensyon na pagitan ni Duterte at ni Tambalos Romualdez. Sa kabila ng takot na dulot nito, nananatiling kalmado si Vice President Sara Duterte at ng kanyang kampo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Itinataas din ang tanong kung ito ay bahagi ng mas malawakang na balak upang idiskaril ang posisyon ni Duterte, lalo't nagiging mas lantad na ang intriga at di pagkakaunawaan ng ilang sektor ng gobyerno. Patuloy na nanawagan ng mga taga-suporta ni Duterte para sa hustisya at mas mahigpit na seguridad para sa pangalawang Pangulo. Hinihiling din nila ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon upang matukoy ang tunay na motibo at kung sino ang nasa likod ng insidente. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, nanatiling alerto ang mga otoridad upang matiyak na ang mga ganitong uri ng banta ay hindi na mauulit habang ang publiko ay nakatutok sa mga susunod na hakbang ng gobyerno hinggil sa isyong ito. Heto na nga mga kaibigan ng buong video, panoorin natin at huwag din kakalimutang mag-subscribe kapag bago ka pa lamang sa ating channel para lagi kang maging updated at aware sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Ayan po, si Attorney Zulaika Lopez. Bastos yung pulis na ito ah. Oh. Gago. Kasi nandun si Vice President, oh. Oh, kaya pinigilan ah. Nandun pa siya. Oo, tama, Tarantado yung pulis na yan ah. Alamin nyo nga kung anong pangalan yan? Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo dito. Ay, ibang driver po yun. Nako, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Hindi, sir. Gago itong pulis na ito ah. Asan yung abogado nila? Pangalan. Hindi ka na si Bibi, ah. Hindi na na. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Hindi nilang yan ng contempt. Nanggaling kami ng batasan. Sinabi ko si Ipog sa itutunta. Hindi na magsabi ka na din. Oo. Saka nililipat. Bring me to St. Luke. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? So, sir, Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama yan. Lakas ninyo, tignan nyo, mga pulis. Kayo may mga pamilya, kayo may asawa at mga anak. Isipin nyo na lang yun kung ginawa yun sa inyo. Baho na kayo sa inyo eh. Protect the people, not tambalos-los. Gawin nyo yung tama. Order lang eh. Trabaho lang eh sa'yo. Sir, hindi ito bargain. Hindi ito bargain. Ilabas niyo yung... Sir, tingnan mo. Hindi na siya dito. Sir, tumabi ka na dyan. Kung nagsasabi sa YouTube, sir, pasalanan nila. Sir, tumabi ka na dyan, sir. Tumabi ka na. Relax lang ang relax. Sir, tumabi ka na dyan, sir. Hindi na magsusugot
Sorry po, hindi po yung nakatira. Sige po, doktor ang masusunod dito, hindi pulis. Tumabi ka na dyan, sir. Tumabi na. Doktor ang masusunod. Buhay po pinag-uusapan dito. Kayong sumunod sa utos na mali sa inyo. Ambulance sa mga kami dito. Ambulance nyo. Kanyang ano. Hindi na lang. Ako na. Kami na nagsusubod. Oo, hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Oo, mag-isa na nila. Baka isaran nyo na naman. Kami na lang. Sir, hindi naman ito pupunta ngayong mga tao. Hindi ito makakatakbo. Hindi ito makakatakbo. Sir, tabi na dyan, sir. Ano kayo? Dito mo, ma'am. Attorney Lopez, love you. Relax lang. Nandito kami, nagbabantay. Dito kami nagbabantay. Huwag ka na bumida. Huwag ka na bumida, sir. Hindi na ba na? Ayos na. Huwag niyo pasakayin yan, ha? Ingat po. Okay, pero wala. Kapan ito, walang wanto, ha? Huwag kang isama, doktor. Tumawa lang din kami. Sumunod na lang kayo kung ano. Ingat po. Ingat po. Lahat ka namin. Nagdadrive doon. Baka kung saan na naman kami mapunta dito. Ako din man, ako yung pakilama ko yung dalawang tagalog. Tingnan nyo. Tingnan. Sumunod kayo. Sumunod kayo sa same group QC. Yan ang sinabi nung nanay ng pasyente. Okay? Next of kin. Pag nanay, yung pasyente, yung nanay, ang mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay, sumunod ka. Maghanap ka sa sakyan mo. Ingat po. Putang ina ninyong lahat. Ni Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President.
na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo. Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos buhag-hag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA? Hindi. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. Sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi niyo sa katahimikan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na you will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na iaano nila doon.
papatestify kay Lodi. Ganun ho sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. What are you going to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons by prinsipyo. Bakit ako sasagot sa mga taong hindi naman, hindi innocent eh. Mga sinungaling. Mga korap. Ulitin ko yung utang ha. Bayaran nila yung, bayaran niya. Utang niya. Siya mag-inarating. Wala no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil laking tulong ninyo na napapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. Kung na order is patently illegal, gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung himasmasan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng police nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Anong klaseng health care protocol yan? There wasn't even an emergency protocol. Wala kaming makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor and hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Di mo ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang nandun po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes ma'am. Alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila pinag-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang Chief of Staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa Chief of Staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman siya sabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kalala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am,
natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandun ka nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang kin-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman? Yes, ma'am. But there are for other ODP personnel that are being such as summoned by the Committee on Video. How are they doing? Ganun pa nga nakikita nila si Atty. Zubeda na pinatrato ng ganito. Hindi malayo na hindi na rin ang trato sa Oo, ma'am. Sigurado na tayo. Ganyan talaga ang trato. Kasi naghahanap sila ng ebidensya. And the only way plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Anong kapangahan yan? Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, wala ebidensya. Last year pa yan eh. Di ba pag final nila last year? Wala eh. Ginagamit nila yung COA. Humingi hanggang makahanap tayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this all because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin na hindi marunong mag-desisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Kawawa na tayo. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that Marcos, and we are wasting time.
Yes, ano tanong ko? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? I don't know. Diba? Ay, review nyo yung review nyo yung hearing. Yung hearing kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si COA. COA! Ano ba, apelido nun? I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordova talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. Ma'am, alas na lang what will happen to Atty. Lopez po? Ano mangyari natin sa HOR or sa yung paano? Well, I really do not know right now what will happen to her. We just trust that the doctors know what they are doing, and then we entrust to them her healthcare plan. So, kung ano yung gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, yun susundin namin. How's your health status? As I said kanina, hindi mo siya makausap eh. But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita and really, I'm worried kasi kanina din, inano niya yung ballpen ba. Ginaganyan niya yung ballpen na sinabihan namin siya. Sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop. I will stop this. Ganyan na mga And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece. Parang she doesn't feel safe. And she is astounded with the lack of rules. She's astounded by the assault to democracy. Okay. Thank you. Well, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto nung nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may operasyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin nyo sa St. Luke's.
QC kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Kung anong pwedeng gawin. Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos, nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba? Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin yun sa pasyente. Sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang criminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Parang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke's. Sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin ka pa. Lalansingin ka pa. Diba? Saan papuntang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong, it's not our call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansingin ka ng police, hituhin ka ng police. Ano yung sabi ng doktor kanina?
they are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na awan ko na, hindi ko na alam. There's no... How is she? Kumusta si Attorney Lopez? You cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng... merong mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, he doesn't respond to us. So I don't know kung anong... May binanggit mo bang initial diagnosis of doctors? Wala silang sinabi sa akin. Yeah, so... Last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Attorney Lopez? Yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I promised her, sabi ko na, kung ano yung gusto mo, tita, yun yung masusunod dito. Mark? Mark, ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga police from veterans kundi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung karami mga police kahit sa iba pang mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest, yung mga police. So if ever, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Guys, if ever na ililipat pa rin si Attorney Lopez, pipigilan ba natin, hindi ba tayo papayag pa? No, I do not know. Sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba?